I don't know how to start. I'm afraid of failing. I don't have the skills to do it. I'm scared of what people think. I'm waiting for the right moment. Anong pangalan mo? Ako, Jeremy Silay pa. Bakit kayo pumunta ng oras ng gabi? Kasi po, kailangan po namin tapusin kasi may event po kami kinabukasan. Maaari mo bang ikwento kung anong nangyari? Magandang gabi po, Mama. Kumain ka na po lang? Oo, kumain mo. Hindi na po lang. Pupunta po kasi kami sa classroom. Gagawa kami ng project mamayang gabi para sa bukas. Basta mag-ingat kayo doon na marami na papahawa at namamatay dyan. Sige po, Mama. Mag-ingat po kami. Sige anak, mag-ingat ka muna. Sige po. Aalis na po ako. Aalis ka na? Mama, sino to? Ayun yung kaibigan mo. Palagi na ako sa klase, ngunit isang araw na lamang mo siya at makikinakbo ako. Labay naman. Baka mamaya mangyari sa kanya. Huwag ka magbilang ng ganyan. Sige, alis na ako. Sige, ingat kayo doon. May kanya-kanya tayong talino. Iba-iba ang ating galing. May marunong sa salita, may mahusay sa sining, may malakas ang katawan, at may matibay ang isipan. Ngunit tandaan natin, wala ni isa sa atin ang perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may sariling kakulangan. Ngunit lahat din tayo ay may kakayahang bumangon. Jasper? Ikaw ba yan? Jasper! Habang nag-aabot siya ng papel, nakangiti, mataas ang marka. Ako, basa ng pawis, mabigat ang hininga. Bakit siya? Bakit hindi ako? Tanong na paulit-ulit sa loob ng utak ko. Kaya't sa isang iglap, hindi na siya nakabalik sa kanyang upuan. At sa sahig, natapos ang kanyang mataas na marka. Sa ilalim ng araw, ang kanyang dugo ang naging tinta ng papel na hindi ko kinalaman nakuha. Palaging unang nakakasagot, palaging nakatingin ang guro sa kanya. Palaging siya ang may kumpiyansa habang ako palaging kinakabahan. Ang pressure sa dibdib ko'y parang kadena, parang boses na paulit-ulit na humihingi ng higit-higit-higit. Hanggang sa hindi na ako makahinga. At sa pagkakataong ito, pinutol ko ang kanyang sagot. Pinutol ko ang kanyang hininga. At sa unang pagkakataon, ako ang may katahimikan. Siya ang walang boses. Palaging nasa entablado, palaging tinatawag, palaging pinupuri. Samantalang ako sa gilid nakaupo, walang nakakapansin. Ang pressure ng pagiging hindi sapat ay parang mabigat na bag sa aking balikat. Habang sila'y pinapalakpakan, ako na may nilalamon ng dilim. Kaya ngayong araw, ang palakpak ay tumigil. Ang entablado'y gumuho. At sa pagbagsak niya sa sahig, ako nasa sentro at eksena. Subalit minsan, ang ating puso'y natatabunan ng inggit. Dahil sa pagnanais na higitan ang iba, nakakalimutan natin pahalagaan ang ating sarili. At dahil lamang sa galit, nabubulag tayo na para bang ang kaibigan ay nagiging kaaway, na para ba ang kapatid ay karibal. Hindi ba't masakit isipin na ang kamay na dating nag-abot ng tulong, ngayon nabibirahan ng kasalanan. Sa pagtatapos, mahalagang tandaan na ang halaga ng isang anak ay hindi nasusukat sa marka o medalya, kundi sa kabutihan ng puso, sipag at tapang sa buhay. Ang tunay na pagmamahal ng magulang ay dapat walang kondisyon, nakabatay sa pagtanggap at suporta, hindi sa tagumpay sa klase. May kinalaman ka ba? Wala!
Hindi marka, hindi medalya, hindi ranggo ang sukatan ng anak. Ang tunay na halaga nasa kabutihan ng puso, nasa sipag ng paggawa, nasa tapang ng pagharap sa hamon. Kung pagmamahal ang umiiral, hindi ito dapat may kondisyon, hindi nakatali sa numero.